Sa liblib na baryo ng San Roque, ang sabong ang tanging libangan ng mga tao. Dito, sugalan at sigawan ang bumabalot sa bawat linggo ng hapon, kasabay ng pag-ikot ng malamig na amihan mula sa bundok. Sa baryong iyon, nakilala si Juanito Itoy Salazar, isang binatang sabongero na kilala sa pagiging masigasig ngunit laging talunan. Si Itoy ay anak ng isang mangingisdang sumakabilang buhay nang siya'y 10 taong gulang pa lamang. Sa kanyang ina na si Aling Rosa, na isang labandera, siya lumaki. Sa murang edad pa lang, nakahiligan na ni Itoy ang mga manok, ang kanilang tiktilaok tuwing umaga ang nagsilbing himig ng kanyang kabataan. Subalit, kahit anong gawin ni Itoy, hindi siya makaangat sa sabungan. Palaging natatalo ang kanyang mga alaga, mabilis mapatid ang hininga sa tuka o sipa ng kalaban. Marami ang nagtatawanan sa kanya. "Ang malas mo, Itoy. Palitan mo na ang lahi ng mga manok mo. 1 linggo ka pa sa sabungan, baka pati tsinelas mo, ipusta mo na." Ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Sa bawat pagkatalo, lalong tumitibay ang kanyang loob. May paniniwala si Itoy na balang araw, isang magandang kapalaran ang dadapo sa kanya, isang panalong hindi lang magpapayaman sa kanya, kundi magtatayo rin ng pangalan niya sa mundo ng sabong. Isang dapit hapon, habang pauwi siya galing sa sabungan, pasaan ng nabaldadong manok, nadaanan niya ang makapal na kakahuyan sa gilid ng baryo, isang lugar na madalas iwasan ng mga tao. Sabi nila, may mga engkanto raw na naninirahan doon. Ngunit sa gutom ng kanyang isipan sa pagbabago ng kapalaran, hindi na niya inalintana ang mga kwento. Nang siya'y umupo sa lilim ng puno upang magpahinga, may narinig siyang kakaibang huni, hindi kaluskos ng ibon o ihip ng hangin, kundi tila isang mahinhin ngunit malinaw na bulong. "Juanito! Juanito!" Napatingin siya sa paligid ngunit walang tao. Kinilabutan siya ngunit bago siya makatayo para umalis, isang bagay ang kumislap sa damuhan. Lumapit siya at nakita niya ang isang maliit na kahon, yari sa makintab na kahoy, inukitan ng mga hindi niya maintindihang mga simbolo. Bumukas ito ng kusa sa kanyang harapan, at sa loob ay isang sisiw hindi ordinaryo. Ang sisiw ay malagintong-ginto ang balahibo, kumikislap sa sinag ng araw na papalubog. Napamulagat si Itoy. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero nadama niya agad ang koneksyon sa munting nilalang. Maingat niya itong kinuha at inilagay sa kanyang dibdib. Habang pauwi, tahimik ang baryo. Ngunit sa bawat hakbang niya, pakiramdam niya ay may malamig na hangin na sumusunod sa kanya. Sa bahay, iniayos niya ang isang kahon para sa munting sisiw at pinakain ito ng pinong mais. Lumipas ang mga linggo, ang sisiw ay mabilis na lumaki, tila ba sa bawat gabi, doble ang laki nito. At hindi basta laki lamang, ang balahibo nito'y kumikinang na parang sinag ng buwan tuwing gabi. Ang mga mata nito ay tila naglalaman ng karunungan ng isang matanda. Isang umaga, habang pinapakain niya ito, biglang nagsalita ang matandang albularyong si Mang Ompong na dumaan sa kanilang bakuran. "Itong alaga mo, Itoy, hindi yan basta manok. May gabay yan ng mga nilalang na hindi mo nakikita. Mag-ingat ka. Hindi lahat ng nakikinang ay purong biyaya." Napakamot sa ulo si Itoy. "Bakit po, Mang Ompong?" Ngunit ngumisi lamang ang matanda. Nag-iwan ng makahulugang sulyap bago nagpatuloy sa paglalakad. Hindi nagtagal, dumating ang anunsyo. Isang malaking pasabong ang gaganapin sa San Roque at ang premyo, 50,000 piso at isang lupain sa kabundukan. Lahat ng tanyag na mananabong sa buong lalawigan ay nagtipon-tipon para sa karangalan at kayamanan. At sa gitna ng naguunahang pagsasanay ng mga manok ng mga tanyag na sabonggero, ang pinakakilalang si Don Vicente Aragon, isang milyonaryong sabonggero, tahimik lamang si Itoy sa kanyang bakuran, pinapainom ng tinimplahang tubig ang kanyang malagintong manok. Hindi niya alam,
Ang laban na ito ang babago sa takbo ng kanyang buhay at magbubukas ng pinto sa isang matinding labanan hindi lamang ng mga kuko at tuka, kundi ng mahika, pag-aagawan sa kapangyarihan at lumang sumpa. Mula nang makuha ni Itoy ang malagintong manok, tila baga nag-iba ang daloy ng kanyang buhay. Hindi na siya hinahabol ng malas sa pang-araw-araw na gawain kahit sa maliit na bagay. Tila laging pumapabor sa kanyang swerte. Ngunit isang gabi, habang siya'y natutulog sa kanyang papag, napanaginipan niya ang isang kakaibang pangitain. Sa kanyang panaginip, naglakad siya sa isang masukal na gubat. Ang paligid ay malamlam. Puti ang hamog na bumabalot sa mga puno at sa gitna ng kakahuyan, may isang bilog na liwanag. Sa gitna ng liwanag ay isang nilalang, isang babaeng napakaputi ng balat. Mahaba ang buhok at may matang tila sumasalamin sa buong kalangitan. "Juanito," wika ng babae sa tinig na umaalingaw-ngaw sa kanyang kaluluwa. "Ang manok na hawak mo ay anak ng sagradong ibon ng aming mundo. Ang kanyang dugo ay may kapangyarihang magdala ng tagumpay, ngunit sa bawat tagumpay may katumbas na kabayaran. Bantayan mo ang iyong puso. Bantayan mo ang iyong hangarin." Biglang nilamon ng dilim ang lahat at nagising si Itoy na balot ng pawis. Sumulyap siya sa gilid ng kanyang banig, kung saan nakahiga ang kanyang malagintong manok. Nakatitig ito sa kanya, waring nauunawaan ang kanyang nakita. Kinabukasan, hindi na niya pinansin ang kakaibang panaginip. Nasa isip niya ay ang nalalapit na pasabong. Dumating ang araw ng paligsahan. Ang sabungan sa San Roque ay punong-puno. Dinala ng mga tao ang kani-kanilang pinakamagagaling na panabong. May mga lahi mula sa Maynila, Cebu at maging sa Davao. Ang ilan, may kasama pang bantog na mananari, mga eksperto sa paglalagay ng tari o matalas na patalim sa mga paa ng manok. Dumating si Don Vicente Aragon, nakasuot ng mamahaling barong at sombrerong pinilak ang borda. Kasama niya ang kanyang bantog na panabong, si Putlak, isang manok na ayon sa mga kwento ay hindi pa natatalo. Si Don Vicente ay hindi lamang basta sabonghero, may mga bulong-bulungan na siya ay may dalang pampaswerte na galing sa isang mangkukulam sa kabilang bayan. Sino yang batang yan? Ba't may dalang gintong manok? Bulungan ng mga tao nang makita nila si Itoy na naglalakad, bitbit ang kanyang alaga. Habang nilalakad ni Itoy ang putikang daan papunta sa sabungan, ramdam niya ang mabibigat na tingin ng mga tao. Ang iba'y natawa, ang iba'y nagbuntong hininga, waring alam na nila ang kahihinatnan. Ngunit tahimik lang si Itoy. Hinaplos niya ang likod ng malagintong manok. "Kaya natin ito," bulong niya. Nagsimula ang unang labanan. Hindi pa kasama si Itoy. Siya ay nakatala sa huling bahagi ng paligsahan, ang pinakamalalakas na laban. Mula sa kanyang kinauupuan, pinanood niya ang bawat sultada. Ang ingay ng sabungan, ang sigawan ng mga tumataya, ang yabang ng mga mananari, ang tilamsik ng dugo sa bawat salpukan ng manok, lahat ay parang musika sa kanyang tenga. Habang lumalalim ang gabi, isa-isang nagtatagisan ang mga pinakamatitinding panabong. Hindi rin nakalagpas sa kanyang pansin na si Don Vicente ay hindi basta umaasa sa galing ng kanyang manok. Sa bawat laban, palihim itong sumusuot ng kwintas na may itim na mutya, pinapahid paminsan sa kanyang panabong. Ilang matatanda sa baryo ang nagsimulang magbulungan. May dala-dala talaga yang Don Vicente, hindi patas yan. Nang tawagin na ang pangalan ni Itoy, tila huminto ang oras sa sabungan. Ang kanyang kalaban, ang alaga mismo ni Don Vicente, si Putlak. Tawa ang bumalot sa paligid. Sino ba naman si Itoy? Isang hampas lupa laban sa isang milyonaryo? Ngunit sa mata ni Itoy, hindi na siya si Itoy na talunan. Bitbit niya ang isang manok na hindi basta ordinaryo, isang regalong may gabay ng mga nilalang sa kabilang daigdig. Sa gitna ng sabungan, nagharap ang dalawa.
ang malagintong manok at si Putlak. Mula sa umpisa, ramdam ang tensyon sa ere. Kumislap ang tari ng magkabilang panabong. Dumagundong ang tambol ng mga tagataya. Handa na ba kayo? Sigaw ng announcer. Patalim. Sigaw ng mga tao. Isang hudyat at lumundag ang dalawang manok parang dalawang kidlat na nagbanggaan sa ere. Blag! Parang dalawang bolang apoy na nagbanggaan sina malagintong manok at Putlak sa gitna ng sabungan. Nagtilian ang mga manonood, yung iba napamura. Ang iba naman napanganga sa bilis ng mga galaw ng dalawang panabong. Sa unang salpukan pa lang, nakita agad ang malaking kaibahan ng laban. Sanay si Putlak sa malalakas na sugod brutal at diretsahan habang ang malagintong manok ay kumikilos na parang sayaw, madulas, mabilis at mautak. Saan galing yang manok na yan? Hindi ko pa nakikita ng ganyan dito. Sigaw ng isang matandang sabungero. Una, si Putlak ang umatake. Isang malakas na tuka ang pinakawalan nito, sabay ng malupit na sipa. Tumilamsik ang lupa sa lakas ng hampas. Pero sa huling segundo bago tamaan, bahagyang umikot ang malagintong manok. Isang matalim na hiwa ng tari ang dumaan sa tagiliran ni Putlak. Sak! Kumurap si Don Vicente. Hindi niya inaasahan na makakaiwas ang kalaban lalo na't si Putlak ay sinanay para sa mabilisang pamumugot. Sige na, Putlak! Sigaw ni Don Vicente, pilit na pinapalakas ang loob ng kanyang alaga. Pinalibutan ng pagtili at hiyawan ng sabungan. Tumaya na ang mga tao karamihan kay Don Vicente pa rin dahil sa takot at tiwala sa yaman at impluwensya nito. Ngunit si Itoy nanatiling kalmado. Sa kanyang isipan, bumalik ang tinig ng nilalang sa kanyang panaginip. Bantayan mo ang iyong puso. Bantayan mo ang iyong hangarin. Hindi siya narito para magyabang. Hindi siya narito para magpayaman. Ang tanging layunin niya manalo ng patas at mapatunayan na kahit ang isang gaya niya ay maaaring makalaban sa mga higante. Ikalawang salpukan. Umatake ulit si Putlak. Ngayon ay mas mabangis. Pinakawalan nito ang sunod-sunod na sipa at tuka, tuloy-tuloy, walang pahinga. Pero ang malagintong manok ay tila may sariling dunong. Nag-slide ito sa ilalim ng sipa ni Putlak at saka umatake mula sa ilalim. Tuwap! Tinamaan ng matalim na tari ang balakang ni Putlak. Ugok! Napaurong si Putlak, bahagyang pilay ang kanang paa. Napansin ito ni Don Vicente. Napakuyom siya ng kamao. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng mapahiya sa harap ng bayan ng San Roque. Hindi maaari. Bulong ni Don Vicente. Sa kapalihim na kinapa ang kanyang kwintas ang kwintas na may itim na mutya. Sa gitna ng labanan, biglang bumigat ang hangin. Naramdaman ito ni Itoy. Parang may dumaan na malamig na hangin sa kanyang batok. Lumingon siya at nakita niyang nakapikit si Don Vicente, tila bumubulong ng dasal o orasyon. Nagkakatuwaan ba ang matanda? Bulong ni Itoy sa sarili. Biglang nagbago ang aura ni Putlak. Mula sa pagiging pilay, parang bigla itong nabuhayan. Nagningning ang mga mata nito, parang may pulang apoy. Sumugod si Putlak ng buong puwersa. Tupak! Natamaan ang malagintong manok sa balikat. Tumilapon ito sa gilid ng sabungan, kumahol ang mga tao sa tuwa. Tapos na yan, wala na. Sigawan ng mga tao. Pero bago pa man ipahayag ng announcer ang panalo, dahan-dahan bumangon ang malagintong manok. Dumaan ang ilang segundo. Tahimik ang lahat. Ang gintong balahibo ng manok ay tila nagliliwanag, lumulutang sa alikabok ng sabungan. Nagpatingkad ito, parang sinag ng araw sa dapit hapon. Huling salpukan. Ang malagintong manok ay sumugod, hindi sa bilis, kundi sa isang tamang tiempo. Ilang ikot sa paligid, ilang maling galaw mula kay Putlak at BAM! Isang malinis na tari ang tumama sa leeg ng kalaban.
Ugak! Tumalsik si Putlak, bumaligtad ng 2 beses, at bumagsak ng hindi na kumikilos. Sigawan! Tilian! Nabingi ang buong sabungan. Hindi makapaniwala ang mga tao. Maging si Don Vicente ay hindi makakibo. Nanalo si Itoy. Nanalo ang malagintong manok. Habang bitbit ni Itoy ang kanyang alagang manok paalis ng sabungan, ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatuon sa kanya, galit, inggit, paghanga, takot. Ngunit ang hindi niya napansin, sa dilim ng sabungan, may mga matang hindi tao ang nagmamasid. Mga matang nagmumula sa daigdig ng engkanto. At hindi sila natuwa. Kinagabihan, sa ilalim ng malamlam na buwan, pauwi na si Itoy. Pasan-pasan ang kahon ng kanyang malagintong manok. Tahimik ang baryo, liban sa huni ng kuliglig at tahol ng aso sa malalayong bahay. Masaya siya sa unang pagkakataon, nadama niya ang tagumpay. Hindi lamang dahil sa premyong salapi, kundi dahil sa pag-asa na pwede pa pala siyang umasenso kahit walang padrino o malaking pangalan. Ngunit hindi niya alam, may nakasunod sa kanya. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan. Suminghap si Itoy. Nang lumingon siya, wala namang tao. Baka guni-guni lang, bulong niya. Pagkarating niya sa kanyang barong-barong, agad niyang inilagay ang malagintong manok sa isang espesyal na kulungan na sadyang ginawa niya gawa sa kahoy ng sampalok, balot ng dahon ng alagaw at asin, ayon sa bilin ng matanda sa kanyang panaginip. Sa loob ng kanyang kwarto, habang iniisip niya ang mga plano para sa kinabukasan, biglang nagdilim ang paligid. Nawala ang apoy ng lampara. Bumugso ang malamig na hangin at isang tinig ang sumambulat sa kanyang tenga. Ikaw, lumabag sa kasunduan. Ang biyayang hindi dapat pinagmamalaki ay isinusumpa. Maghanda ka, Itoy, sa pagbalik ng aming hiniram. Napabalikwas si Itoy. At sa gitna ng kanyang munting kwarto, nakita niya ang isang nilalang. Isang nilalang na ang balat ay kulay abo, ang mga matay walang puti, at ang buhok ay parang usok na umaalon. Isang dato ng mga engkanto. Sino ka? Sigaw ni Itoy, pilit pinapanday ang tapang. Ngunit ang nilalang ay ngumisi lamang. Ako ang bantay ng karunungang ipinahiram sa iyo. At ngayong ginamit mo ito para sa pansariling kapangyarihan, darating ang balik nito. Kasabay ng kanyang pagsasalita, yumanig ang lupa. Mula sa paligid ng kulungan ng malagintong manok, nagsimulang sumulpot ang mga maliliit na anino mga hayop na hugis tao ngunit parang usok at putik ang katawan. Mga alagad ng gabay. Hindi ko naman nilabag ang kasunduan. Sigaw ni Itoy, halos mamilipit sa takot. Hindi ko naman hinangad ang kayamanan. Hindi ko nilustay ang biyaya. Ngunit ang nilalang ay umiling. Ang paghangad na magpatunay, ang pag-ibig sa pagwagi, ay mga binhi rin ng pagmamataas. Dahil dito, babawiin namin ang gabay. At sa isang iglap nawala ang malagintong manok. Parang natunaw ito sa manipis na usok, iniwan si Itoy na nakaluhod sa lupa, umiiyak at walang magawa. Ngunit, sa dulo ng kanyang pandinig, isang mahinang tinig ang sumingit, hindi sa boses ng galit, kundi sa boses ng awa. May isa ka pang pagkakataon. Patunayan mo ang purong hangarin mo at maibabalik ang gabay. Ngunit kung mabigo ka, ikaw ay magiging alipin ng sabungan ng mga kaluluwa. Kinabukasan, nagising si Itoy na parang binangungot. Wala ang kanyang malagintong manok. At sa gitna ng kanyang barong-barong, isang sulat ang natagpuan niya. Isang imbitasyon. Paglalakbayan sa sabungan ng mga kaluluwa, kung saan ang tunay na puso ng sabongero ay sinusukat.
Sa ilalim nito, isang bilin. Sumama ka kung nais mong tubusin ang iyong kaluluwa at ang kapalaran ng iyong gintong kasama. Maagang nagbihis si Itoy. Bitbit ang basang tuwalya at isang lumang bag na may lamang bote ng asin, pamintang durog, at isang antigong anting-anting na ipinamana sa kanya ng kanyang yumaong lolo. Hindi siya sigurado kung sapat ang mga ito. Pero alam niyang wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang sumugod. Bago sumikat ang araw, nakarating siya sa isang masukal na gubat sa gilid ng baryo. Ayon sa liham, dito matatagpuan ang daan. At totoo nga sa pagitan ng dalawang matandang puno ng balite, may isang manipis na pintuan ng usok na umiikot at nagliliwanag. Parang hinihigop ang sinumang lalapit. Huminga ng malalim si Itoy. Isinuksok niya ang kanyang anting-anting sa bulsa ng kanyang kamiseta at humakbang sa usok. Pagdilat niya, ibang-iba na ang mundo. Nasa gitna siya ng isang malaking sabungan, ngunit hindi ito ordinaryo. Ang arena ay tila yari sa bato at bakal. Ang mga upuan sa paligid ay mga nilalang kalahating tao, kalahating hayop, at may mga mata na parang nagsusunog ng kaluluwa. Sa gitna ng arena, may isang malaking mandirigma, isang matandang lalaking nakasuot ng balabal na itim, may dalang baston na may ulo ng manok sa dulo. Ito ang tagapamahala ng sabungan ng mga kaluluwa. Bagong dumating. Bulalas ng tagapamahala, sabay hampas ng kanyang baston sa lupa. Ikaw, anak ng lupa, hinamon mo ang batas ng kalikasan sa iyong pag-angkin ng biyayang hindi mo pinaghirapan. Ngayong gabi, ikaw ay susubukin. 3 laban. 3 kalaban. 3 pintuan ng kapalaran. Kung magwawagi ka, pagpapatuloy niya, ibabalik sa iyo ang malagintong manok. Kung mabigo ka, magiging panabong ang iyong kaluluwa habang buhay. Hindi pa man lubos na naiintindihan ni Itoy ang lahat, isang nilalang ang humarap sa kanya. Isang sabongero tao pa rin, ngunit may mga palatandaan ng itim na mahika. Ang kanyang mga matay kulay dugo at ang kanyang manok ay isang itim na tila gawa sa usok at apoy. Ako si Gat-uban, ang unang tagasubok, sabi ng lalaki habang pinapakawalan ng kanyang panabong. Itinulak si Itoy sa gitna ng arena. Hindi niya alam kung paano lalaban, wala siyang panabong. Ngunit mula sa usok sa tabi niya, unti-unting lumitaw ang anino ng kanyang malagintong manok. Mahina, parang multo, ngunit naroon. Ang tinig ng engkanto ay bumulong sa kanyang isip. Hindi kalakasan ang laban ngayon, kundi katapatan at lakas ng loob. Sumugod ka, sigaw ni Gat-uban, sabay utos sa kanyang itim na manok. Parang kidlat, umatake ang manok ng itim na sabungero. Naglalagablab ang mga kuko at tuka. Si Itoy, bagaman nanginginig, ay kumapit sa kanyang anting-anting at pumikit. Para sa tama, bulalas niya, sabay pakawalan ng utos sa kanyang malagintong manok. Sa hindi maipaliwanag na paraan, ang malabong anino ng kanyang panabong ay sumiklab ng gintong apoy. Sumalpok ito sa itim na manok, at sa isang iglap, naglaho ang panabong ni Gat-uban na tunaw, naging abo. Isa ka ng tagumpay, sigaw ng tagapamahala habang ang buong arena ay umalingaw-ngaw sa kakaibang palakpakan, hindi kamay ang tumutunog, kundi mga pakpak at mga patak ng dugo. Ngunit hindi pa tapos, isa pa lang ang nalalagpasan niya. At sa likuran niya, may papalapit ng bagong kalaban. Tumindig si Itoy sa gitna ng sabungan, humihingal. Bagamat tagumpay siya sa unang laban, ramdam niyang ito pa lamang ang simula. Mula sa dilim ng arena, lumitaw ang sumunod niyang katunggali. Isang matandang babae kuba, may mahahabang kuko, at sa kanyang balikat nakasampa ang isang kakaibang panabong. Isang itim at berde ang balahibo, nangingislap ang mga mata sa dilaw na apoy.
Ang manok ay bumubulong sa hangin, nagsasalita sa wikang hindi niya maunawaan. Ako si Aling Kurima, anang matanda. Ang tinig ay parang nagkikiskisang bato. Ang aking panabong ay buhay na itim na kulam. Tingnan natin kung kaya mong labanan ang sumpa ng aking manok. Itinaas ni Aling Kurima ang kamay. Bumulusok pababa ang kanyang manok, ngunit hindi ito basta lumipad, lumutang ito sa ere, parang kaluluwa. Muling sumulpot ang malagintong manok ni Itoy mula sa usok. Mas maliwanag na kaysa kanina, ngunit kapansin-pansin na hindi ito lubos ang lakas. Ang arena ay biglang lumamig. Sumingit sa paligid ang amoy ng nasusunog na dahon at bulok na laman. Ito'y bulong ng tinig ng engkanto sa isip niya. Hindi mo pwedeng labanan ang kulam sa lakas. Gamitin mo ang iyong puso. Gamitin mo ang iyong paniniwala. Lumapit si Itoy sa gilid ng arena at binunot ang bote ng asin mula sa kanyang bag. Pinasbasan niya ang paligid ng arena, nilalagyan ng bilog ng asin. Umalulong ang kulam na manok ni Aling Kurima, na parang nasasaktan. Asin. Bulong ni Itoy. Asin laban sa kasamaan. Umatake ang manok ng kulam, tumilapo ng mga kuko nito, tila mga patalim. Ang malagintong manok ay humarap, ngunit tila tinatablan ng sumpa. Unti-unting nagiging abuhin ang kanyang balahibo. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Isinubsob ni Itoy ang kanyang kamay sa bulsa, dinukot ang pamintang durog, at isinaboy ito sa ere habang inuusal ang panalangin. Liwanag ng katotohanan, kalasag sa dilim, gabayan mo ang aking kamay. Ang arena ay biglang nayanig. Parang bomba ng liwanag ang sumabog sa pagitan nila, tumalsik ang manok ni Aling Kurima, tumitili, habang ang malagintong manok ni Itoy ay binalot ng gintong apoy. Tumalon ang panabong niya at, sa isang iglap, tinuhog ng kanyang matutulis na tuka ang puso ng kulam na manok. Sumigaw si Aling Kurima, ang kanyang katawan ay unti-unting naging alikabok na isinama ng hangin. Ikalawang tagumpay. Sigaw ng tagapamahala. Ngunit ngayon, ramdam ni Itoy ang pagod. Hindi lang pisikal, pati ang kaluluwa niya ay parang nadudurog sa bawat laban. Habang nakatayo siya, nanginginig, isang bagong pintuan sa arena ang bumukas. At mula roon, may lumalabas na hindi tao. Nakatayo si Itoy sa gitna ng arena, pagod na pagod. Ang anting-anting niya sa bulsa ay mainit na, tila sinusunog ang kanyang balat, senyales na lalong lumalakas ang dilim sa paligid. Mula sa bagong pintuang nagbukas, unti-unting lumitaw ang ikatlong kalaban. Isang nilalang na hindi ganap na tao, hindi rin ganap na manok. Ito'y may ulo ng panabong mapula ang balahibo, ang mga matay puting walang balintataw. Ang katawan nito'y may balikat at bisig ng tao, ngunit ang balat ay parang kaliskis, at ang mga paay matutulis na kuko ng manok. Naglalakad ito ng madulas, ang bawat hakbang ay nagiiwan ng bakas na umaapoy. Ako si Lakmo, sabi ng nilalang. Ang tinig ay parang dalawang boses na pinilit pag-isahin. Ako ang huling tagapagsubok. Ang pinaghalong galit ng mga natalong sabongero at mga naligaw na kaluluwa. Ang mga manonood sa sabungan, ang mga nilalang na kalahating tao, kalahating hayop, ay nagsimulang mag-ingay, tila gutom na gutom sa dugo. Itinulak ni Lakmo ang kanyang sarili pasulong, sa bilis na halos di makita ng mata. Muntik nang maitulak si Itoy kung hindi niya agad nabunot ang anting-anting sa kanyang bulsa at itinaas. Pang! Isang bugso ng liwanag ang lumabas mula sa anting-anting, sapat upang mapaatras ang halimaw. Ito na ang sukdulan, bulong ng engkanto sa isipan ni Itoy. Kung magwawagi ka, hindi lang ang malagintong manok ang mababawi mo,
Mabubuo mo ang iyong kapalaran bilang tagapagtanggol ng mga inosente. Sumugod si Lakmu. Ang malagintong manok ni Itoy ay lumitaw muli, ngunit ngayong mas maliwanag. Ang balahibo nito'y parang sinag ng araw, at ang bawat tuka at hampas ng pakpak ay naglalagablab ng ginto. Nagbanggaan sila sa gitna ng arena ang malagintong manok laban kay Lakmu, ang halimaw na sabungero. Lumilipad si Lakmu, tumutulak gamit ang kanyang malalaking kuko. Ang malagintong manok naman ay umiilag, sumasalag, sumusuporta kay Itoy na ngayon ay nakikipaglaban gamit ang bote ng asin at pamintang durog. Si Itoy ay umuusal ng dasal, isang panalangin ng pagsuko sa liwanag, hindi sa takot. Biglang bumulusok si Lakmu, ang dalawang kamay nakataas, handang tirisin si Itoy. Ngunit sa huling sandali, tumalon ang malagintong manok at sinunggaban ng leeg ng nilalang. Isang liwanag ang sumabog, hindi apoy, kundi purong liwanag na parang sumunog sa mismong kaluluwa ni Lakmu. Sa gitna ng ingay at sigawan ng arena, nakita ni Itoy ang pagbagsak ng halimaw. Sumambulat ito sa lupa, nangisay, at unti-unting naging abo na ikinalat ng malamig na hangin. Tahimik ang buong sabungan. Ang tagapamahala ay tumayo, itinataas ang kanyang baston. Ikatlong tagumpay. Ang malagintong manok ay sa iyo na muli, Itoy ng lupa. Ngunit, may kabayaran ang bawat tagumpay. Muling bumukas ang pinto ng usok. Lumisan ka na, sabi ng tagapamahala, at dalhin ang tatak ng liwanag sa iyong puso. Ang labanan sa mundo ng tao ay ngayon pa lamang magsisimula. Dahan-dahan muling nanumbalik ang liwanag. Bumitaw si Itoy sa arena ng dilim at siya'y muling humakbang pabalik sa totoong mundo. Ang paligid niya ay tila lumulutang pa rin sa ulap, mga aninong naglalabo sa gilid ng kanyang paningin. Nang siya'y tuluyang makababa sa sabungan sa baryo, ramdam niya agad ang kakaibang tensyon sa hangin. Ang mga tao'y nagtipon. Ang balita ng kanyang pagbabalik ay kumalat na parang apoy. Hindi na lamang siya basta si Itoy na sabungerong pangkaraniwan. Siya na ngayon si Itoy na may gabay ng mga engkanto, tagapagdala ng malagintong manok, isang alamat na naglalakad. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa gitna ng plaza ng baryo, nakatayo si Don Sebastian, ang pinakakilalang mayamang mananabong sa buong rehiyon, isang lalaki na pinagkakautangan ng utang na loob at takot ng halos lahat ng sabungero sa 4 na bayan. Kilalang may hawak na pangontra, si Don Sebastian ay sinasabing nakipagkasundo pa sa mga itim na mangkukulam upang ipanalo ang kanyang mga panabong. Ikaw pala ang pinagmamalaki nila ngayon, wika ni Don Sebastian, nakangiti ngunit malamig ang mga mata. Isang hampas lupang sinusuwerte ng isang pinalamuting manok. Nagliyab ang mata ni Itoy. Hindi niya nakalimutan. Si Don Sebastian ang sanhi ng pagkakatalo at pagkakabaon sa utang ng maraming sabongherong katulad niya dati. Hindi ako nagmamayabang, Don, mahinahong sagot ni Itoy. Hindi rin ako umaasa sa swerte. Ang malagintong manok ko ay pinanday ng liwanag, hindi ng kasakiman. Nagkatawan tubig ang paligid sa tensyon. Ang mga tao'y tahimik, nang hihintay na maaaring pagsabog ng sigalot. Kung tunay kang pinagpala, Itoy, sigaw ni Don Sebastian, humarap ka sa akin sa sabungan bukas ng gabi, walang atrasan. Ang aking pinakamalakas na panabong laban sa iyong pinagmamalaking manok. Isang pahiwatig ang gumapang sa likod ng isip ni Itoy. Hindi magiging patas ang laban. Nararamdaman niya. May kadiliman sa panig ni Don Sebastian na higit pa sa pangkaraniwang pandaraya. Isang kadilimang umaalingasaw, parang amoy ng nabubulok na espiritu. Tinatanggap ko ang hamon, sagot ni Itoy. Tinig na matatag, kahit ang kamay niya'y bahagyang nanginginig sa ilalim ng kanyang kamiseta. Kinagabihan,
Sa ilalim ng buwan na parang pilak, nagtipon sina Itoy, Aling Doray, ang matandang albularya ng baryo, at si Mang Cardo, isang matandang sabongerong retirado. Nagumpisa silang maghanda. Binendisyunan nila ang malagintong manok. Niligo ito sa pinaghalong tubig ulan, dahon ng sambong, at langis ng niyog na may orasyon. Isinabit sa leeg nito ang isang pulseras ng pulang sinulid at buto ng kalumbibit, at pinaligiran ito ng mga dasal na pambasag ng sumpa. Sa gitna ng seremonya, nagpakita muli ang engkanto sa panaginip ni Itoy. Itoy, bulong ng engkanto. Huwag mong labanan si Don Sebastian gamit lamang ang tapang. Sa oras ng panganib, tandaan mo ang ilaw ng iyong puso. Hindi lahat ng laban ay sa lakas na susukat. Minsan, ang pananampalataya ang tunay na sandata. Pagdilat ni Itoy, dama niya ang bigat ng misyon. Hindi lang ito laban ng tao laban sa tao. Ito'y laban ng liwanag laban sa kadiliman. At pagsikat ng araw, nagsimula na ang pag-ikot ng malupit na kapalaran. Sa sabungan, ang mundo ng tao at mundo ng hiwaga ay muling magbabanggaan. Dumagsa ang tao sa sabungan ng baryo. Tila isang pista ng buong lalawigan. Ang bawat bulungan, hiyawan, at pusta ay naglalagablab sa hangin. Ngunit sa ilalim ng ingay, may malamig na panginginig sa hangin. Isang hindi nakikitang banta. Sa gitna ng arena, nakatayo si Itoy, tangan ang malagintong manok. Kumikinang ang balahibo ng manok sa sikat ng araw, tila apoy na pinapainit ng espiritu ng kagubatan. Sa kabila naman, nakapwesto si Don Sebastian. Nakangisi, kasunod ang isang itim na manok na may pulang mata at malauling na balahibo. Hindi iyon ordinaryong panabong. Amoy pa lang, may bahid na ng asupre at kamandag ng engkanto ng dilim. Ang kanyang manok ay pinangalanan niyang itim na daga. Isang panabong na ayon sa bulong-bulungan, pinalaki sa ilalim ng buwan ng kasamaan. Pakawalan! Sigaw ng maestro de sabong. Sa isang iglap, nagbanggaan ang dalawang manok. Nagbabanggaan ang tuka, kuko at pakpak. Mabilis ang itim na daga parang kidlat sa dilim. Sa unang salpukan, muntik na nitong masugatan ang pakpak ng malagintong manok ni Itoy. Ngunit ang malagintong manok ay may gabay. Sa bawat atake ng itim na daga, tila may hindi nakikitang kamay na nagtutulak sa kanya palayo sa pinsala. Hindi nakatiis si Don Sebastian. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon na may lamang itim na pulbos. Palihim niya itong ibinuga papunta sa arena. Ang hangin ay biglang bumigat, parang may usok na nakakalason. Ang malagintong manok ay nanghina. Nanghina ang pagaspas ng kanyang mga pakpak. Nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Ang mga manonood ay nagsimulang mag-eskandalo. Marami ang nakaramdam ng kakaiba, pero natatakot silang magsalita laban sa makapangyarihang Don. Sa gitna ng kaguluhan, napaluhod si Itoy. Wala na siyang ibang masasandalan kundi ang panawagan sa gabay ng liwanag. Inang kalikasan, mga engkantong tagapagtanggol, tulungan niyo po kami. Bulong niya, halos hindi marinig. Biglang kumidlat sa gitna ng maaliwalas na langit. Isang maliwanag na liwanag ang bumalot sa malagintong manok. Ang kanyang balahibo'y muling kumislap ng mas matinding ginto. At mula sa kanyang mga mata, tumagos ang isang sinag na tila liwanag ng araw. Tumindig ang malagintong manok, parang isang hari ng liwanag. Isang matinding huni ang narinig sa paligid. Isang awit ng kagubatan at kabundukan. Sa isang iglap, umatake ang malagintong manok. Isang malinis, mabilis at makapangyarihang sipa ang sumalubong sa dibdib ng itim na daga.
Tumilapo ng itim na daga. Nagpagulong-gulong sa lupa, humihiyaw sa sakit at hindi na muling tumayo. Tahimik ang buong sabungan. Walang kumikibo. Tinalo ni Itoy ang pinakamalakas na sabungero. Ngunit higit pa roon, natalo niya ang kadiliman na gustong lamunin ng baryo. Naglakad si Itoy papalapit kay Don Sebastian. Inabot niya ang kamay ng paggalang ngunit hindi ito sinunggaban ng Don. Tumalikod si Don Sebastian, tulad ng isang halimaw na natalo sa sariling lungga. Hinarap ni Itoy ang mga tao. Hindi ko ito nagawa mag-isa, sabi niya, kundi sa tulong ng liwanag, ng kalikasan at ng pananampalataya. Nagpalakpakan ang mga tao. Isang pagdiriwang ng tunay na tagumpay hindi ng kayamanan, kundi ng dangal at kabutihan. Ngunit habang nagsasaya ang lahat, isang malalim na tinig ang bumulong sa hangin. Hindi pa tapos ang laban, Itoy. Hindi pa tapos. At sa lilim ng kakahuyan sa tabi ng sabungan, may mga matang nagmamasid. Mga matang hindi tao, hindi hayop. Isang bagong panganib ang paparating. Pagkatapos ng tagumpay sa sabungan, akala ni Itoy tapos na ang kanyang laban. Ngunit sa ilalim ng mapayapang anyo ng baryo, may isang itim na puwersa ang gumagapang, isang anino ng mas malalim na kasamaan. Makalipas ang 3 gabi, habang natutulog ang buong baryo sa gitna ng malamig na hangin, isang pagsabog ang yumanig sa sabungan. Boom! Nagising si Itoy. Hawak ang kanyang malagintong manok na biglang nagpalag sa bisig niya. Tila nagbababala. Sa sabungan, isang nilalang ang bumangon mula sa abo, si Don Sebastian. Ngunit hindi na siya ganap na tao. Ang kanyang anyo ay pinagsamang balat ng tao at nilalang ng dilim. May sungay sa noo, itim ang mga mata, at bawat galaw niya ay may kasamang usok ng kasamaan. Itoy! Sigaw niya. Sa iyo ang liwanag, pero sa akin ang kadiliman. Tayo ang tunay na magtatapos nito. Hindi sabong ng mga manok ang gustong gawin ni Don Sebastian, isang sabong ng kaluluwa. Pustahan ng dangal laban sa kasamaan. Kung matalo si Itoy, hindi lang siya kundi ang buong baryo ay mapapasailalim sa kadiliman. At ang taya, ang kaluluwa ng kanyang malagintong manok, at ng lahat ng mga nilalang ng kagubatan. Itinapon ni Don Sebastian ang isang itim na balahibo sa hangin. Mula dito, umusbong ang kanyang bagong panabong, isang dambuhalang manok ng kadiliman. May 6 na pakpak at mga kuko na kayang dumurog ng bato. Humarap naman si Itoy, bitbit ang kanyang malagintong manok. Ngunit bago niya pakawalan, lumitaw sa harap niya ang isang matandang engkanto, ang pinuno ng mga espiritu ng kagubatan. Itoy, sabi nito, hindi na sapat ang tapang ng isang manok. Dala mo na ngayon ang kapalaran ng kalikasan at sangkatauhan. Pag-isahin mo ang iyong diwa at ang kanyang puso. Tumindig si Itoy, ipinikit ang kanyang mga mata at humawak sa malagintong manok. Sa isang huni ng kagubatan at isang sigaw ng kaluluwa, nagsanib sila ng kanyang manok. Ang katawan ni Itoy ay kumislap, at sa kanyang bisig, ang malagintong manok ay lumaki. Naging isang dambuhalang gintong manok ng liwanag, kasing laki ng isang kabayo. May mga balahibong kumikislap tulad ng mga bituin. Nagbanggaan ang 2 dambuhala, ang manok ng kadiliman laban sa gintong manok ng liwanag. Bawat sipa, bawat hampas ng pakpak, nagpapayanig ng lupa at nagpapasabog ng hangin. Umulan ng mga sanga, nagbitak ang lupa, at nagliyab ang hangin sa bawat salpukan. Sa bawat hampas ng kadiliman, sumisigaw ang mga espiritu ng kagubatan, at sa bawat sagot ng liwanag,
Sumisindi ang mga bituin sa kalangitan. Sa gitna ng banggaan, nakita ni Itoy ang kahinaan ng manok ng kadiliman, ang kanyang puso nakalitaw, isang pusong uling na marupok sa liwanag. Sa isang iglap, inipon ni Itoy at ng malagintong manok ang lahat ng kanilang lakas. Nagumapaw ang gintong liwanag sa kanilang paligid, at sa isang matinding pagsipa, tinamaan ang pusong itim. Sumabog sa liwanag ang manok ng kadiliman. Kasama nito, naglaho si Don Sebastian. Iniwan ang isang buntong hininga ng kagubatan, isang hudyat ng tagumpay. Muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang sabungan, na dating puno ng kasakiman at poot, ay naging lugar ng pagdiriwang at paggalang. Pinagpugayan si Itoy bilang tagapagtanggol ng baryo at ng kalikasan. Ang malagintong manok, bagamat bumalik sa dati nitong anyo, ay naging alamat, isang simbolo ng paninindigan sa tama laban sa kadiliman. At sa bawat pagtapak ng mga paa sa sabungan, bawat huni ng manok sa umaga, bawat dapit hapon sa bukid, ang mga tao'y nag-aalay ng panalangin. Para sa liwanag, para sa katotohanan, para kay Itoy at sa malagintong manok na hindi sumuko.